Ito ang reading mo. Aries, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. If you have an exchange of heart, if you have an bed of love, you feel the same as the memories start. If you have... At the bottom of the deck, Two of Cups. Feel like ang nasense ko na energy mo, nakita ko na gusto mong punuan kung ano yung pagkukulang, kung ano yung pagmamahal na sa tingin mo hindi na ibibigay sa'yo, ikaw na yung magbibigay para sa sarili mo. Some of you, iniisip mong mag-propose or ibigay yung pagmamahal dun sa taong mahal mo o sa pamilya mo. Ang mensahe ng card mo, marami kang natutunan sa buhay. Marami ka ring naranasan na pinagdaanan mong mahirap, masakit. And lahat yun na kaya mo. Na kaya mong labanan, harapin, at maiayos lahat kung ano yung kinakailangan dun sa sitwasyon na yun. Nagkaroon ng end yung mga nangyari sa nakaraan na sobrang ang dami-daming magulo, hindi nagkakasundo, nagtatalo, and ngayon unti-unti nang nagbabago yung mga nangyayari na dumarating sa buhay mo at yung darating pa. Nakikita mo na unti-unti nagkakaroon ng changes dun sa sitwasyon. Iniisip mo na kailangan mong harapin kung ano yung mga dumarating sa buhay mo, na handa ka na kahit ano yung ibato sa'yo, ibigay sa'yo na pagsubok, alam mo sa sarili mo na kaya mong labanan, kaya mong harapin. Nagkaroon dito ng sitwasyon na paghihiwalay or nagkaroon ng pagtatapos dun sa situation na yon, hindi nagkakamabutihan or nagkakaroon ng pagtatalo. Binigyan na lang ng end yung situation na yun kasi sobra nang masakit yung mga nangyayari. Some of you, may darating na dito na pagsisimula at alam mo sa sarili mo na mas mahalaga yun kesa yung mga tapos na. May dalawang tao na sobra yung pagmamahal sa isa't isa. Binibigay at pinupunuan kung ano yung makakaya na may pakita sa isa't isa yung pagmamahal nila para dun sa relasyon at sa pagsasama nila. Iniisip mo na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan ngayon tama. Ito yung path na gusto kong gawin, tahakin. And kung ano yung nararamdaman ko na sa tingin ko, weakness ko, kailangan na sarilinin ko na lang yun. At harapin ko ano yung kailangan dun sa sitwasyon. Hindi pwedeng maging mahina. Kailangan na maging matapang. May tao na nagbibigay sa'yo palagi ng payo. Maaring mas ahead to sa'yo or kapatid mo, magulang mo, kamag-anak na nagbibigay ng advice na makakatulong doon sa mga nangyayari sa buhay mo. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo na nagsusungit, and kung makapagsalita, walang pasintabi, kung makapagsabi ng kahit ano na lang na hindi niya naiisip kung nakakasakit siya or wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Ang mahalaga sa kanya, nasasabi niya kung ano yung nasa isip niya. Gusto mo na munang kalimutan yung mga nangyari.
na para sa'yo hindi naman mahalaga yon, tapos na yon. Hindi mo na maibabalik yon. And mas gusto mo na harapin na lang kung ano yung meron ngayon sa buhay mo na dumarating at ayusin kung ano yung kailangan pa dun sa sitwasyon. Clarify natin ang The Chariot. Two of Swords and Ten of Pentacles. Meron ditong darating na abundance and prosperity. Some of you, andun yung, alam mo na marami kang natutunan sa pagpapahalaga sa pamilya, kung paano alagaan yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga naranasan mo na yun, iyon yung nagsilbing aral sa'yo. And mahalaga sa'yo na tight yung mahal mo sa buhay o yung pamilya sa isa't isa na pinapakita yung pag-aalaga, pagmamahal, and gusto mo yung relasyon na nandyan palagi sa tabi mo, yung panghabang buhay na ibibigay sa'yo yung pagmamahal at atensyon. And alam mo naman na lahat ng problema, nalalagpasan yan basta kaya mong harapin na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. And nandyan naman sila palagi sa'yo para suportahan ka. Clarify natin ang The Fool. Seven of Cups and King of Pentacles. Pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung pipiliin mo dun sa opportunity na dumarating sa buhay mo. And gusto mo na ma-reach yung goal mo. Once na mapili mo kung ano yung igagrab mo sa mga dumarating sa buhay mo na opportunity. Clarify natin ang The Lovers. Strength and the Hierophant. Itong relasyon na to, pinatibay na siya ng pagmamahalan. Naging matatag na siya. Alam niyo na sa isa't isa kung ano yung gusto nyo. Kung ano yung dapat nyong ibigay na pagmamahal or pag-aalaga dun sa isa't isa or attention na kailangan ng bawat isa. Clarify natin ang King of Swords. Three of Pentacles and Page of Wands. May magandang balita dito na darating. Some of you, may iniisip ka dito na gusto mong simulan na project or aayusin mo na pwedeng makatulong para sa'yo na may ayos yung kinabukasan mo. Clarify natin ang Death. Seven of Pentacles and Five of Pentacles. May pagbabago dito na darating doon sa mga bagay na ininvesan mo, pinaghirapan mo, na akala mo hindi na darating, na sobra kang nalungkot, na stress, na akala mo wala nang mangyayari. Pero one day, kung ano yung ginawa mo, aanihin mo rin yan. Kung nagtanim ka ng kabutihan, syempre babalik din yan na doble, triple, or tenfolds pa. Basta alam sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Clarify natin ang The Tower. Four of Pentacles and Ten of Cups. Gusto mong makapag-ipon, may ayos yung buhay ng pamilya mo, ng mahal mo sa buhay, ng sarili mo. Kasi alam mong mahalaga yun eh. Doon ka nagiging masaya pag nakikita mong masaya yung mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang The Emperor. Page of Wands and Death. Alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. And pinag-iisipan mo kung ano yung kailangan na gawin doon at makakabuti doon sa mga dumarating sa buhay mo. And kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo sa past, inisip mo na tapos na yon. Ang malaga ngayon kung ano yung darating.
at kailangan na baguhin kung ano yung sa tingin mo hindi maganda doon or kailangan pang ayusin. Kung ano yung mga sitwasyon na pwede mo pang maiayos. Clarify natin ng 8 of Cups, the Sun and 3 of Cups. Unti-unti ka nang nag-heal. Nagiging okay ka na, nagiging masaya ka na. Some of you, magkakaroon dito ng pag-aayos at pagkikita at para sa'yo, okay yun eh. Masaya yun. Dahil yun yung malaga na tapusin na yung mga nangyari sa nakaraan at harapin yung kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. Na maging masaya yung bawat isa. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Shower of abundance. To heal your financial situation, first give us your worries concerning money. We will guide you in order to show you know how to care, how to create and accept abundance. As we work together, your financial situation will heal as fast as you will allow. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo, nagkakaroon man ng kagipitan, unti-unti rin niya na mag-heal yung financial mo na sitwasyon or kung ano yung mga pinagdadaanan mong problema, magiging okay din yan. Hindi naman palagi ang problema mag-i-stay sa buhay mo. Isipin mo na ang problema ay problema. Ang kailangan lang niyan solusyon. Huwag mo masyadong damdamin. Kailangan lang pag-isipang mabuti kung ano yung dapat gawin at desisyon doon. Huwag kang masyadong magdamdam sa mga nangyayari sa buhay mo. And lahat naman yan may solusyon eh. Pagdating sa huli, may isip mo din yan. Kaya magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos Ama at magawa mo ng tama kung ano yung mga binibigay sa yung pagsubok. Basta magpakatatag ka lang palagi. At itong yung reading Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.